beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hype, syempre na aking video. Sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mong makuha natin, ilalagay ko dyan sa video, sa screen, yung aking FB. Text nyo na lang ako sa aking messenger. I-check yung maigi ha, kasi para hindi kayo ma-scam. Kasi may nagagaya sa akin. General reading, energy reading, gawing guide, vice versa, gawing guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun ha. Ibig sabihin, i-analyze nyo, i-reverse nyo, iwasan nyo para hindi mangyari. Ganun. Hindi yung negative. Warning yun. Nasa inyo naman yun eh. Diba? Yun. Basta kung ano man gender mo, lalaki, babae, kung ano man gender mo ha. Ano mang edad mo. 8, 21, 32, 34, 26. Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, and Virgo. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. May mga challenge, ano, ako nakikita sa'yo, no, dito sa'yo. May mga challenge na nagaganap o magaganap in some aspect of your life. May mga blockage, obstacle, or sa iba dito is may enemies ka. Ganun. Pwede yung mga enemies mo o kung ano may makakapagpapa-blockage sa'yo. Yan. Yun na nakita. But still, you have an enemies na dito rin yung point na challenge nga, syempre nahandot din yung point. May mga bagay ka doon na iniisip. Pwede related siya sa trabaho, related sa pera, sa finances, sa business mo man yan, ganyan. May mga bagay ka na iniisip, pinag-aaralan, sinisiyasat, inaalam, o nag-research ka maybe, sa iba sa inyo, malikadbak sa kape. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may tao, maybe ikaw, you put boundaries, or you need to put boundaries, or may tao na may boundary pagdating sa'yo. Nagkakaroon ng limitasyon in some aspect of your life pagdating sa energy mo. Pwede nalilimitahan ka, nagkakaroon ka ng limitation, o nagpuput ka ng limitation. Siguro may mga gusto kang i-pursue pero hindi pa pwede sa ngayon, di ba? May mga gusto kang gawin pero hindi pa pwede sa ngayon. Sa iba sa inyo, mga ganong sitwasyon. And then also, magkakaroon ka ng mga reflection. Sa iba ha, yung mga reflection from the past situation. May patigas ng ulo. And then, pagdating sa loss, maraming ibig sabihin ng loss. Loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of work, place, ling-on, valuable things, ano ba? Loss of pet, kung may pet ka. Basta there's a loss. Maraming ibig kasing sabihin ng loss, no? And then also, there's an ending situation. Mag-ingat na lang kayo na may sakit ba kayo? Okay lang ba kayo? Pagod ka ba? May sakit ka ba? Masama ba pakiramdam mo? Or there's an illness. May mga stress, depression ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin naman may mga nakakausap ka o na may mga naiisip ka na nakakapagpapadepress sa'yo kung sa trabaho man yan, sa karelasyon o kung sa aspeto ng buhay mo yan. May taong may sikreto. May gain ng abundance or gain of wealth. Ako nakikita sa iba sa inyo. Pero, sa ngayon kasi may konting delay. Hindi ko alam in what way. Siguro, yung delay na yon sa iba is makakamit mo yon. Pwede rin kasi, halimbawa, mas dadami yung trabaho mo ngayon, mas haba yung oras mo, may mga bonuses, malaki umalis na, o kaya may mga bagong trabaho kayo, ganyan, o kaya may trabaho ka na, meron ka pagtatrabahuhan pa, yung mga ganun sitwasyon. Sa iba, delay to. Either madidelay, o may mga pagpapaliban. Yun ang sabi ha. And then also, meron ka mga ini-imagine hindi ko alam kung ano yun. But still, may mga ini-imagine ka doon na sitwasyon, feeling emotion, siguro mga kalungkutan o nalulungkot sa iba, sa inyo. Sa iba may mga papuri o pasasalamat. Ikaw ito sa kanila or siya o sila ito sa iyo, vice versa. No?
Yun ang nakikita ko dito. May mga pag-uusapan related sa mga trabaho, negosyo, business, mga ganyan. O kaperahan. Yun. Tingnan natin energy mo. May gusto kang i-transform pero hindi mo magawa no? O hindi pa o delay ito. Energy ni Aquarius. Okay. Pagdating sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga bagay o sitwasyon ka daw na hindi ka pa makamove or hindi mo pa kayang umalis, hindi mo pa kayang humakbang, humakbang yung mga ganun sitwasyon. Yung sa iba, ganun na. Tamo devil, oh. And then also, is, nahandun ka sa sitwasyon na nag-isolate ka, no, yung energy mo. Medyo may lungkot, feeling lost, feeling hope, loneliness, feeling pain, ganyan, nandun ka sa point na yun, depressed, feeling nalilito ka, mga ganyan. Medyo, yung tulad na sabi ko, medyo baka feeling hopeless ka, mga ganyan. May mga emotional pain, no, akong nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin kasi na may mga bagay kayo na naiisip na nakapagpapapain sa'yo o may nakakausap ka o may mga nag-receive ka ng news o nagaganap na sitwasyon na nakapagpapapain sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yun, nakakapagpapastuck, nakakapagpapatrap o nakakapag-stagnant sa'yo, no? Pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba sa inyo is may mga bagay ka na iniisip doon na gusto mo mag-transform. Mag-transform, or tinatransform, o itatransform. Mga ganong sitwasyon. Sa iba meron kay mga sitwasyon na, syempre, andun yung, alam mo yung lungkot na parang nagre-regret ka, nagsisisi ka, nanghihinayang ka. Mga ganon. Siguro may mga naiisip ka na nakapagpapa-fail sa iyong feelings, sa sitwasyon, mga ganun, nakapagpapastak sa'yo. May mga, siguro sa iba sa inyo, may mga toxic situation na nagaganap o naiisip, di ba? May sakit ba kayo? Okay lang ba kayo? Sa iba emotional kasi ito, sa iba lungkot talaga to. Hurt, heartache, alam mo yung mga sitwasyon, mga disappointment, pwedeng na doon sa point na yung intense disappointment, o kaya may mga parang problem. Ewan ko ba sa problema siya, basta malungkot ka, may mga iniisip-isip ka, o may mga nakapagpapalungkot sa iyo. Sana wala kang sakit, no? Yan. Ingatan nyo na lang yung sarili nyo. Parating. May mga delay talaga. Okay ka ba? Parating. Uy. Okay, may nagmamacheck sa'yo, no? Ang dami. More than 2. So, iba dito, nakakausap mo na to, o nakausap mo na to. May mga, wait. Okay. Dito sa sitwasyon mo, is, ibig sabihin, may lalaki makikipag-usap sa'yo. May lalaki daw kakausap sa'yo. Ang sabi dito. O ikaw ang kakausap sa kanya. Magkakaroon din ng mga getting together. May mga either close relationship, family, unity, reunion, surprise parties, event. May mga isa-celebrate, maybe sa iba. Yun ang nakikita ko dito. 3, 4, 5 days
weeks, months man yan, yun ang nakikita ko dito. Kung weeks yan, syempre, bilangin nyo na lang, no? Kung days yan, yun yun. And then also is, may mga bigla ang magaganap o mangyayari na medyo may struggle ako nakikita sa iyo Yun, may konting struggle. Pero yung struggle daw na ito, kasi ibig sabihin, may struggle na mangyayari sa'yo, pero may tao rin na makakatulong sa'yo. Yun ang sabi. At malalakpasan mo ito. Yun ang nakita ko Sa iba, tulad ng sabi ko kanina, may enemies ka. Either inggit ito, galit, o may puot. Sa iba, mayroon kasing tao na palihim siyang nakatingin o nakasubaybay sa'yo kasi. May tuso, no? Meron ding tao na parang ang tuso niya sa pakakatwiran, yun ang nakikita ko. Sa pagdating din sa pamamaraan ng mga sitwasyon, handun din yung pagiging tuso niya. Yung iba sa inyo, maaari may papasok na pera or this is an opportunity. No, na doon sa point na yon. Or maybe you have a manifestation. Pwedeng halimbawa, gusto mo muna magpahinga, gusto mo bakasyon, gusto mo na bagong trabaho, gusto mo bagong pagkakakitaan, mga ganun. Basta doon sa manifestation. Or sa iba dito may may coming home. Hindi ko alam kung uwi ka ba ng Pilipinas, ng probinsya, kalapit baryo, or someone, papunta sa'yo, mga ganun sitwasyon. Yun. O kaya naman, may mga departure din kasi ako nakikita dito. May mga time doon na makakaramdam ka ng pagod. Pero pag pagod ka, pwede ka magpahinga naman. No? Sa iba sa inyo. Sa iba dito, pang tanghali, pang gabi, parang may changes ako nakikita na mangyayari sa iyo sa trabaho mo o kaya section 1, section 2, section 3 para may pag-iiba ng sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Nandito ka sa sitwasyon mo, yung iba sa inyo is parang nagtitimpi or nagtitiis ka sa sitwasyon o may mga ganong sitwasyon na mangyayari sa iyo. May taong parang hindi ko alam kung malakas ba siyang sumipsip, malakas ba siyang, may ganun may nagganon ako nakikita. Dapat iwasan. Baka naman may sumisip-sip sa'yo o ikaw, huwag naman. Diba? Pandaraya yun. Alam mo yung sitwasyon na you want to escape with something. Nandun ka sa point parang gusto mo mag-escape dun. May ganun. Dapat iwasan. Okay ka ba talaga? May ka ba? Lagnat ka? Sipon, lagnat, masakit ang throat, thyroid, okay ka ba? Yung mga lalamunan, paghinga, okay ka ba? Okay, dapat mag-ingat kayo sa sa matatalim na bagay. Ganyan, matutulis na bagay, matatalim na bagay, sa mga pwedeng ikadugo mo, no? Yan, iwas ka. Tsaka sa mga matatalas magsalita na masakit, kumbaga, na doon sa point. Kung ikaw ito, syempre ingat ka rin sa salita mo, okay? And then also, dapat mong iwasan, Dapat mong iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ka ma-anxiety, magkaroon ng chaos, ma-burnout ka, magkaroon ka ng chronic stress, ganyan. Kung kinakailangan mong ilaya, i-release, o umalis sa sitwasyon, gawin mo. Kasi, tandaan mo palagi, nasa sayo yung choice na to. No? Nasa sayo yung desisyon na gagawin mo. Wala sa iba. 'Di ba? Yun. O kaya kung naman, kailangan mo rin siguro mag-reset, 'di ba? Mag-focus, mga ganun. Basta, as long as sa tingin mo is mas magiging okay ka, gawin mo. No? The choices is always available is in yours.
Yun ang ano, wag kang magpakulong o magpa-trap o magpa-stuck sa isang sitwasyon sa buhay mo na ikaw lang din na may nagsa-suffer. 'Di ba? Nandun sa point na yun. Kailangan mong gumawa ng paraan, ilaya mo yung sarili mo dun. Basta gawin mo. Ganun. Lakasan mo yung loob mo. Kung ano yung sa tingin mo na makakagood para sa'yo. Siyempre, mental strength, clear mind. Hmm. Yun nga, pagpapalaya sa sarili. Tsaka yung mga taong pasaway, iwasan mo yan. Kung ikaw pasaway ka, iwasan mo din yun, di ba? Being immature o mga taong immature, iwasan mo yun. Takot ka ba, iwasan mo yun. Mahata ka ng nakaraan, iwasan mo yun. Magkaroon ka ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa sarili mo, sa paligid mo, sa mga action, movement, decision mo, ganyan. Ingat ka na lang, ha? Kung iwas ka sa mga taong hindi magko-compatible para sa'yo, hindi kayo magsi-same page, ganyan. Pag sa tingin mo, pagod ka na, release yourself. Whatever holding you back sa nakaraan, you need to release, leaving behind, no? Pero, yun nga, magkaroon ka ng mga acceptance sa mga lesson sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Love. Aquarius in love. Siguro may magpapaano sa inyo, no? Malabo na ba mata mo? May turok kasi ako nakikita. Turok. Hindi ko alam kung paano yung, bakit na nakita ko yung turok na yun. Kasi hindi ko alam kung magpapatutor ka ba, may magpapadoktor ba, may kailangan ba ng maintenance, may nagtuturok na ba dyan? No. O kaya is check up, confine. May nakita kasi akong ganun eh, doktor, paralyze. Sana walang ganun ano. Ingatan niyo yung sarili niyo para maiwasan niyo. Then magpa-check kayo kung may mga nararamdaman kayong sakit, kung sa tingin niyo is hindi kayo nakakainom ng maintenance niyo, if ever na meron kayo, gawin niyo. Basta, kasi importante kasi sa atin yung health natin. No? Ingatan niyo yung sarili niyo. Always think advance. At saka tanong-tanongin niyo rin yung pamilya niyo. Okay ba sila? May nararamdaman ba sila? Kasi minsan, kapag konting hilo lang, 'di ba? Halimbawa lang konting hilo lang, hindi na natin na ay baka gutom lang ako, baka pagod lang ako. Medyo ka rin sa sarili mo. Wag mo i-ignore yung mga pwede mo maramdaman o yung mga mahal mo sa buhay. Love. Okay. Ayan. Single. Sa single dito is, pwede rin kasi na na may kinakausap ka na, no? Pero, medyo may struggle na pagdadaanan dito sa connection na ito. O pwedeng may umayaw sa'yo, o ikaw umayaw ka, o kaya naman meron na pala siya. Basta may struggle. Sa mga nagkahiwalay, oo, hindi na rin, wala, andun na yun, hindi na kayo same page eh. Salungat na ang bawat isa. No, kumbaga na doon sa point na siguro noong una minahal ka niya o minahal mo siya. No, pwedeng na doon sa point na yon. Pero dumating kasi yung point na hindi eh. Hindi na. Nagkaroon na rin ng pagkakating sa sitwasyon, nagkaroon ng third party, pag-iwan sa ere. Hindi nagkaroon ng, kumbaga hindi nagkasundo, nag-away talaga. Pero ang nakita ko dito is, isa sa inyo nahatak pa rin ng connection. Yun ang nakita. Alam mo, yung isa sa inyo, hindi talaga siya pala, sorry Hindi siya pala, sorry. Yun ang nakikita ko. Tsaka ang tingin niya sa'yo, kaibigan. Or a person na, sa iba is a person na, ano ba ito? Na sinusuportahan lang. Yun. Yun ang nakita ko. Sa iba ha, sa iba sana hindi kayo naging friends with benefits, mga ganyan. Okay, kung kayo is may third party relationship, sana ganun din. Sana hindi ka friends with benefits. Okay? Isipin mo rin yung sarili mo na you are worthy. Tandaan mo.
Well, nasa sa'yo yung choice na 'to. May mga sadness na rin kasi ako nakikita dito. Hindi na rin naman kayo nagkakaintindihan. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, may mga time daw na magkakaroon talaga ng mga hindi pagkakasundo. Natural kasi yun sa relasyon eh. Salungatan, pwedeng, pwedeng may mga pagdududa o kawalan ng tiwala, mga gano'n. May mga mapag-uusapan siguro na hindi magiging okay. Habaan mo na lang din yung pasensya mo, no? Pwede rin kasi may mga may pagdadaanan kayo ng hardship eh. There's a hardship situation na pagdadaanan niyo with come in disconnection. Pwedeng sa part niya lang yun, sa trabaho niya, or sa pera niya, or sa iyo, sa part mo, or in disconnection. May pagdadaanan kayo. Pwedeng napagdaanan niyo, sa iba, pwedeng napagdaanan niyo na ito noon, na muling mapagdadaanan muli ngayon. Or pwede rin kasi na may mga nababalik-balikan, no? Or mga tension na hindi pa totally resolved pagdating dito sa connection na ito. Habaan mo na lang yung pasensya mo. Kasi iba, yung isa sa inyo, medyo maiksi yung pasensya. Your money. Money trabaho to ah. Wala. Ano ba yung anak? Ang bango ng anak ko. Ang bango. Inyoy na. Ay, yabang ah. Yabang ng anak ko ah. Your money trabaho. Usot nga natin. Anak, dito natin. Dito. Okay, pagdating sa iyong trabaho. Sa trabaho mo, andun yung point na, syempre, alam mo naman kung bakit eh, di ba? Kung bakit nagkakaganyan sa trabaho mo. Or you need to see the fact. Or sa iba talaga sa inyo, you feeling drained, you feeling burnout, mga ganyan, you feeling stress, you feeling struggle, you feeling, may mga depression, anxiety, stress talaga. Yun, ako nakikita dito. May mga, pwede rin kasi na may mga pinagsisisihan na rin. Diba? Siguro, ay nako, bakit ba naman ganito ginawa ko? Bakit ba naman na nahandito pa ako? Nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Well, it's your choice, no? Sa pera mo kasi is, pwedeng mas marami yung lalabas na pera pagdating sa'yo. Alam mo yung unti-unting paggastos kasi pag naipon yun is dumadami siya, di ba? Ingat na lang kayo pagdating sa pera nyo, no? Pwede rin kasi sa trabaho o pera may mga salungatan din kasi. Hindi pagkakasundo, salungatan, mga walang tiwala o hindi believe talaga kung kanino man ito, yan. May mga pain ako na nakikita sa iyo pagdating din sa pera at trabaho. Ayun. Ingat na lang kayo sa pera. Pero dito sa iba sa inyo, parang you're starting fresh. Hindi ko alam in what way. Mag-umpisa ka na ba ng trabaho? May bagong trabaho ka na ba? O nagbakasyon ka ba and then babalik ka ba? Yung mga ganong sitwasyon. There's a starting fresh situation kasi na magaganap sa'yo pagdating sa pera o trabaho. Yun na nakikita ko sa iyo dito ha. May mga sitwasyon sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na magkakaroon ng solusyon o susolusyonan o masusolusyonan. Kung may mga pag-aaway na sitwasyon, siguro na doon sa point na may mga taong makakausap mo silang muli o magkakabati kayo. Ganun. Sa iba ano to parang, alam mo yun, you want to quit with something. Either sa trabaho mo or sa kung sa aspeto ng buhay mo yan. May quitting situation kasi ako nakikita sa iba. Yun. May siguro may mga ipon naman kayo, no? Or sa iba is you need to save money talaga. Ha? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ay, puro ganito nakikita ko talaga. Basta ingatan niyo yung sarili niyo. Arigatou naman, God bless.